Ampong! Lumabas ka dyan. Inuman tayo. O hindi ka lalabas dyan, babarilin kita. Bago ako naanib sa mana ito, ay naanib ako sa El Shaddai. Naging active ako sa pagtugtog, napasama ako sa banda na tumutugtog sa stage. Tapos nagsasayawan, ang saya eh. Halos araw-araw umiinom ako eh. Bakit ganun? Parang di yata ako nagbago. Kaya ang ginawa ko, naghanap ulit ako ng ibang relihiyon na iniisip ko na pwedeng makapagpabago sa akin. Ngayon, yung isang gabi na binuksan ko yung radyo, kalilipat ko, biglang may narinig ako, This is Manolo and his Genius Family. Narinig ko si Brad Eli. Ito, kapapanood ko sa TV na nga, kapaparinig ng radyo. Nag-decide na ako na hanapin. May naka-plus na telepono doon sa TV. Ginawa ko, tinawagan ko. Ayun, nung pinuntahan ko, nakausap ko doon yung mga kapatid doon. Magandang araw ho. Magpapadoktrina sana ako. Sige po Brad, dito po tayo. Hanggang sa akin doktrinahan ni Brad Pablo Angge. Hanggang sa akin na bautismuhan. Nang naanib na ako, iba yung pakiramdam ko. Nung ako ay nabautismuhan na, yung mga kaibigan ko dati, dadala ng beer, isang case doon mismo sa bahay ko. Lumabas ka dyan. Inuman tayo. O hindi ka lalabas dyan, babarilin kita. Eh ngayon, nung tatawid na sa kalsada, parang tumigil kami, nabitawan ako. Nung nakatsempo ako, tumakbo ako. Ayun, natakasan ko sila. Yung asawa ko, napansin niya nga, hindi na ako uminom. Kaya lang... Bakit ba alis ka ng alis ngayon? Ano ba yung pinupuntahan mo? Kung gusto mo, sumama ka sa akin minsan sa lokal. Di nung siya sumama, nakapakinig din siya. Hanggang sa mabautismuhan na rin siya. Nung nakaanib na kami pareho, kasama ko na yung misis ko. Linggo-linggo talagang hindi kami tumitigil lang pagpunta sa Apalit. Kahit ang sasakyan namin yung sasakyan ni Brad Arthur na walang bubong. Doon kami sumasakay. Bihira yung pagtag-ulan. Bihirang umuwi kami ng tuyo. Hanggang sa dumating yun na panahon na isang araw, nasa Apalit ako eh. Papasalamat. Biglang sumakit yung tiyan ko. Halos namimilipit ako sa sakit. Nung ako in-ultrasound, nakita nila yung size ng aking abdo. Brad, huwag ka nang umuwi sa inyo. Dumiretso ka na sa ospital at magpa-opera. Kaya akong ginawa ko, diretso ko sa ospital na. Sir, scheduled for operation na po kayo. Naku, sumakto pa sa pasalamat. Kahit awit, hindi na ako makakaawit eh. Kaya ang ginawa ko, yung gabi na iyon, tumakas ako doon sa ospital eh. Dumiretso ako doon sa Apalit. Akalain mo nung pagdating doon nararamdaman ko parang nawawala-wala na yung sakit ng tiyan ko. Parang hindi na sumusumpong. Ang ginawa ko, bumalik ako kay doktor. Paano nangyaring naging normal ulit ang abdo mo? Tingin mo ang awit na mula sa aming puso. Nakakita ko yung pagliligtas ng Diyos doon. Meron na namang pagsubok na dumating sa akin. Yung misis ko naman ang sumunod na nagkasakit. Ang kanyang bato ay naging stage 5 na.
Kahit may sakit yun, dinadialysis yun, naka-wheelchair, sinasakay ko yung wheelchair niya doon sa aking, may sasakyan ako. Bago dinadala ko sa lokal. Hanggang sa dumating na talaga, kinuha na talaga siya, pinagpahinga na siya. Pero ganun pa man, naisip mo na ganyan talaga. Kalooban ng Diyos yun. Nasa ngayon, ako ay isa ng nagpapatuloy na diakono sa lokal at KNC servant, at yung aking anak ay regular servant. Ako po si kapatid na Bienvenido Fortuno at ito ang istorya ng aking pananampalataya.